91, verse 1 to 2 says, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust." This verse reminds us that whatever is happening today, God will always be our safe place. Remember that our God is alive, so do not fear. He is living with us and within us.
Please, God, you are our always, Lord, be our safe place, Lord. Lord, alam namin, O God, na kaya mong tugunin lahat ng pangangailangan namin, O God. Because you are our provider, O God. And Lord, walang makakagawa niyo kundi ikaw lang, O God. Let us praise you.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isa na naman pong napakagandang umaga ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, kung saan atin naman na mapagbubulay-bulayan ang kanyang mga salita na hindi lamang nagbibigay sigla sa ating pananampalataya, kundi ito din ay nagsisilbing gabay sa atin sa ating pamamalagi dito sa mundo, kasama ang ating Panginoong Hesus na tagapagligtas sa ating buhay. Sa araw po na ito mga kapatid, isa pong napakagandang paksa ang ating pag-uusapan, sapagkat ang ating pong pag-uusapan itong kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Meron nga bang kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Kaya naman, hayaan nyo akong basahin ang mga nakasulat sa Gawa, Kabanata 3, talata 1 hanggang 10. Babasahin ko po. Gawa, Kabanata 3, talata 1 hanggang 10. Pinagaling ang isang lumpo. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isinilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, sila'y humingi ng limos. Siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ang taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at buko-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat, at nang makilala nilang siya ang kulubing dati nakaupong namamalimos sa Pintuang Maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay lumapit sa Panginoon at tayo ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa isa na namang umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin, na aming mapagbubulay-bulayan ng inyong mga salita na nagbibigay kalakasan sa amin, lalong-lalo na sa sitwasyon na kinakaharap namin, Panginoon. Tanging dalangin namin, Panginoon, nagabayan mo nga po kami. Naway ang iyong banal na Espiritu ang pumagitna sa amin. At huwag mo nga pong hayaan ang kaaway na maging matagumpay sa pag-distract sa mga nanonood, Panginoon. Sa halip, bigyan mo sila ng focus, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na matapos nila ang aming pagsamba, na may saya at tuwa sa kanilang puso, Panginoon. Tinataas namin sa inyo at naway bigyan mo kami ng makalangit na kalaman at karunungan ang bawat isa na nanonood dito ngayon, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang tema po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito is "There is power in the name of Jesus", o may kapangyarihan sa pangalan ni Jesucristo. Sa araw na ito, ating pagbubulay-bulayan ang nakasulat sa salita ng Panginoon sa Gawa, Kabanata 3, talata 1 hanggang 10, kung saan pinagaling ni Pedro ang isang lumpo. May mga bagay po tayong makukuha sa mga talatang ito, mga kapatid. Unang-una po, makikita natin dito is yung the compassion of Peter, or yung pagkamahabagin
ni Pedro na makikita natin sa ika-4 at ika-5 talata. Sinabi sa ika-4 at ika-5 talata, tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Kung ating susubaybayan ang kwento mga kapatid, nangyari ito sa panahon na kung saan si Pedro at si Juan ay pumunta sa templo upang manalangin. That is the 3:00 ng hapon, 9th hour. That is the 3:00 ng hapon, 9th hour sa oras ng mga Jew. At nang andun na nga sila sa templo, dumaan sila dito sa tinatawag na pintuang maganda. At habang sila ay nandito sa pintuang maganda, may nakita silang isang lumpo na nanlilimos sa mga taong pumapasok dito. Nang makita sila ng lumpo na lalaki, ay nanglimos ito sa kanila. At nang sinabihan siya ni Pedro na tumingin ka sa amin, sa pag-aasang siya makalimos, ay tumingin naman ito sa kanila. Sa kwento mga kapatid, mapapansin natin ang pagkamahabagi ni Pedro or sa wikang Ingles, yung compassion kumbaga ni Pedro. Kung ihahambing natin sa ating panahon ngayon, wala nang masyadong nagbibigay ng panahon sa mga taong tulad ng lumpo sa kwento. Sapagkat wala kang makukuha sa kanya. Walang benefit na makukuha sa lumpo. Ang tanging magagawa na lamang niya is manlimos. Sa mga panahon ngayon, madalas ang mga binibigyan ng panahon ng mga tao ay yaon lamang mga taong ding may pakinabang sa kanila. Pero kung ating uobserbahan mga kapatid, ang ginawa ni Pedro ay kamangha-mangha. Binigyan niya ng pansin itong taong ito sa kabila ng kanyang kapansanan. And that is the mark of a true disciple of the Lord. Isang nakakamangha dito mga kapatid, itong lumpo na ito ay umaasa na makakuha siya ng limos na salapi kina Pedro at Juan. Ngunit hindi siya nabigyan. Na kung ating babalikan, sa nagdaang mga kabanata ay naglikom sila ng mga ari-arian, yung mga disipulo, sa chapter 2, upang maipamahagi ito sa nangangailangan. Posible na naubos na yung mga salapi. Sa halip, may sinabi si Pedro sa lumpong lalaki. Anong sinabi niya? Wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Yun ang sinabi ni Pedro mga kapatid. At alam niyo mga kapatid, napakagandang aral ang makukuha natin dito. Bakit? Ang matututunan natin dito sapagkat tinulungan ni Pedro ang lumpo sa paraan na alam niyang mas kailangan niya. Same is true sa ating pananampalataya sa Panginoon. May mga bagay tayong nais hingin sa Panginoon. Ngunit ibinibigay niya kung ano yung best para sa atin. Ano yung kinakailangan natin, yun yung pinuprovide ng Panginoon. Yung mga bagay na makakatulong sa atin na mas lumago pa sa ating pananampalataya sa Kanya. Yun ang mga madalas na ipinoprovide ng Panginoon sa atin. Pangalawa mga kapatid, una is the compassion of Peter. Pangalawa is the faith of Peter in Jesus' name. Kung babasahin natin ang ika-6 at ika-7 talata, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at buko-bukong ng lalaki.
Once again, another observation mga kapatid. Walang pera na maibigay sina Pedro. Ang mayroon lamang siya ay yung ibibigay niya. Yung pananampalataya, yung pananalangin na maibigay niya sa pamamagitan ng pangalan ni Hesukristo upang makalakad at tumayo yung lalaki. Kung ating oobserbahan ng maigi mga kapatid, ibinigay ni Pedro ang mas mahalagang kailangan ng lalaki kaysa perang hinihingi niya or nililimos niya. Yung pananampalataya ni Pedro sa Panginoong Hesus na matulungan niya ang lumpo para makalakad nang sinabi niya sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Titingnan natin mga kapatid, itong pananampalataya na ito ni Pedro ay resulta ng pagpasok ng banal na spirito sa kanya at ang pagdisipulo ng Panginoong Hesus sa kanya at mga kasamahan niyang disipulo nung nandito pa sa lupa ang Panginoong Hesukristo. Makikita natin ang paglago ng pananampalataya ni Pedro nung wala na ang Panginoong Hesukristo. Nung pumasok na sa kanila ang banal na spirito. Kung ating babalikan paano ang naging paglalakbay ni Pedro kasama ang mga disipulo, makikita natin or mababasa natin sa gospel na hindi pa ganon ka-firm, hindi pa ganon katibay ang pananampalataya ni Pedro. Try to remember nung naglakad siya sa tubig. Nung naglalakad siya sa tubig kasi gusto siyang lumakad kasama ang Panginoon. Nung una hindi pa siya lumubog pero nung nakita niya na ang bagyo, natakot na siya. Nawala yung pananampalataya niya. Isa yon, yung dininay niya si Jesus kasi natakot siya. Na baka bitayin din siya ng mga bumitay kay Jesus na mga Hudyo. Yun yung mga paglalakbay sa pananampalataya ni Pedro. Pero nakita natin na dito sa aklat ng gawa, yung mga matagumpay na pananampalataya ni Pedro, dahil ang banal na spirito ay nasa kanya na. Titingnan natin mga kapatid, lahat yon ay yung mga journey nila kasama ang mga disipulo. Kasi most of the time, yung Matthew, Mark, Luke, John, ang tinitrain talaga ni Jesus, bakit pumupunta siya sa mga lugar-lugar, is ang mga disipulo eh. Even on that time na nandoon sila sa templo nung hinuhulog ng babae, nung balong babae, yung 2 piraso na barya. Jesus was teaching his disciple kung ano ba yung greatest na pagbigay sa Panginoon. Marami pang sitwasyon sa Bible, even yung pagdemon, yung pag-cast out ng demon. Bakit hindi makakast out yung mga disciple? Lahat yun itinuro sa kanila. Ang most na sinasabi ng Panginoon, anong kulang sa kanila? You have a little faith. Maliit yung pananampalataya ninyo. Yun yung problema ng mga disipulo, mga kapatid. Pero sa kwentong ito, Peter is not the same Peter in the time of Jesus. He is a man of faith here, na kung saan tinulungan niya ang lalaking makalakad muli at makapagbigay ng glory sa Panginoon sa pamamagitan
sa kanyang panalangin sa Panginoong Hesus. Minsan kasi mga kapatid, mayroon tayong ibang conception about panalangin eh. Minsan kasi akala ng iba ang panalangin ay parang magic spell lang na pag sinabi nating in Jesus name, bang mangyayari yun lahat? Pag may nagsabi na mag-pray na lang na basta banggitin mo lang in Jesus name, magiging okay yan. Mangyayari yung ninanais ng nananalangin. Ilagay po natin sa ating isipan mga kapatid na ang ginawa po ni Peter ay hindi lang po bastang binanggit ang Panginoon sa kanyang panalangin. Ang ginawa po ni Peter mga kapatid or ni Pedro ay inimbitahan niya po ang Panginoong Hesus na kumilos sa buhay ng lumpo upang gumaling ito. Ang ibig sabihin lamang nito mga kapatid, there is power in the name of Jesus. Or may kapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Hesukristo kapag inimbitahan natin siyang kumilos sa ating panalangin. Pag inimbitahan natin siyang kumilos sa ating mga panalangin. Yun po ang ginawa ni Peter sa panahon ng dinalangin niya yung lumpo. Hindi po siya basta-bastang tumayo lang doon at sinabi, okay, in Jesus' name, tumayo ka dyan. Hindi po. Remember that in chapter 1, bumaba yung banal na spirito sa kanila. They speak in tongues, they are full of spirit, and Jesus is in him. Kaya napagaling itong lumpo na ito. At take note sa verse 7, may interesanteng ginawa si Pedro, mga kapatid. At ito ay yung hinawakan niya ang kanang kamay ng lumpo at itinayo. Na kung babasahin natin sa Santiago, Kabanata 2, talata 17, sinabi dyan, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Wow! Kung titingnan natin dyan, pinakita ni Pedro sa atin paano ang totoong pananampalataya. Na ang totoong pananampalataya may kalakip na gawa. Hindi niya lang ipinanalangin ang lumpo, ininbitahan ng Panginoong Hesus para siya ang gumaling, kung hindi, tinulungan niya. Faith without work is dead. Tinulungan niya ang lumpo na makatayo. At kung babasahin natin ang kwento mga kapatid, talagang bibigay interest ito sa atin sapagkat kung ating babasahin yung description, biglang lumakas ang mga paa nito at palukso itong tumayo at nagsimulang maglakad. Take note of this mga kapatid. Itong lalaking ito, itong lumpong pinag-uusapan natin, magmula nang siya ay ipinanganak, hindi siya nakakalakad. Di siya nakakalakad. But in the name of Jesus, in Jesus' name, nang pinanalangin siya ni Pedro, abay, titingnan natin, biglang lumakas yung paa at palukso pang tumayo. That's a miracle. That's because of the power in the name of Jesus, mga kapatid. Kaya naman, mayroon talagang kapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kung atin siyang iimbitahan, ay mayroon tayong malalim na pananampalataya sa Kanya tulad ni Pedro. Kaya mga kapatid, why not call on Jesus' name today? Why not call on Jesus' name today? I know that a lot of us are experiencing stress,
mga anxiety, depression, asking for prayer, peace of mind. Let us always remember that there is power in the name of Jesus if we call unto Him. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na tumawag sa Panginoon. This is our time to call unto God. Lalo na may kinakaharap tayong pandemya, mga kapatid. Kaya naman, huwag niyong kalimutan. Ilagay natin sa ating isipan palagi ang tumawag sa Panginoon. Panghuli, mga kapatid. First is, makukuha nating pag-aaral is the compassion of Peter. Second is the faith of Peter in Jesus' name. The last is the thanksgiving of the healed beggar. Sa verse 8 to 10, bababasa natin dyan, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya ay naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nila, siya ang pulubi dati nakaupo na namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyayari sa kanya. Siguro ang nadama ng napagaling na manlilimos, higit pa sa nanalo ng first prize sa kotse o anumang klaseng patimpala. Kasi kung titignan natin paano dinescribe ni Dr. Luke, titingnan natin, grabe yung pagka-describe ni Dr. Luke, no? Napaka-detalye, it's because doktor nga eh. Kung ating kasing titingnan, grabe yung tuwa, yung galak ng lalaki. It's because yung ibinigay sa kanya ni Peter more than he expect. Ang ina-expect niya, nang tiningnan niya siya ni Peter at saka ni John, is that bibigyan siya ng salapi. Pero hindi ganun ang binigay. More than that. Yung bagay na ninanais niya ng matagal na panahon, according to commentary, mga 40 years old itong lalaking ito eh. For 40 years, siguro nawala na siya ng gana. Pero here is the time na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Yung makalakad kang muli. Kaya kung makikita na lang natin dyan sa description, pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag. Imagine for 40 years, that is your first time na makakatalon ka. Abay, tatalon-talon ka talaga. And nagpupuri sa Diyos. And you know what? Napakasaklap pala sa panahon ni Jesus kung ikaw ay mayroong kapansanan sa panahon ni Peter. Bakit? Kasi may patakaran pala sa templo na kung ikaw ay mayroon kang disability, rules yun ng mga Hudyo, bawal kang pumasok sa templo. Kung mayroon kang putol ang paa mo, may putol yung kamay mo, yung bulag ka, hindi ka makakapasok sa templo. Kaya naman, nung makapasok ang taong ito sa templo, talagang hindi mapigilan yung nadarama niya. Yung paglundag niya, yung pagpupuri niya sa Panginoon. Siguro nung pagkagaling ng taong ito, kitang-kita siya ng lahat. Siguro gumagawa talaga siya ng eksenang nagpapasalamat siya sa Panginoon. Kasi napapansin siya ng mga tao eh. Napansin siya ng mga taong pumupunta sa templo. Na itong taong lumulundag at nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos ay yung pulubing nakaupo na mamalimos sa pintuang maganda ng templo. Kaya naman, ang paggaling ng lumpo, mga kapatid, ay nagresulta sa pagsamba ng Panginoon.
Kung titingnan natin ang mga kapatid, ang pagpapagaling ay pangalawang layunin lamang ng Panginoon. What is the purpose of Jesus? Bakit niya pinagaling yon? Through Peter? Ang pangunahing layunin talaga nito upang makapagsamba at makita ng lahat that the God we are serving, the Lord Jesus Christ, is a healer. That even those long-term diseases, He can do miracles sa mga sakit na iyon. Katulad din sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa mundo, mga kapatid, God provides our needs upang mabigyan natin siya ng kaluwalhatian sa ating buhay. God surprises us so that He will be glorified and magnified in our life. Yung mga bagay na pinagkakalob sa atin ng Panginoon, nais niya na maitaas natin siya sa ating buhay, katulad ng ginawa ng lumpo sa kwento. Kumusta mga kapatid? Kumusta sa mga kasamahan kong mananampalataya? You know what? Sa panahon ito, it is a miracle that we are still alive habang nakikipaglaban sa pandemya na ito. We can consider this as a miracle. Katulad ng lumpo, pwede ba nating pasalamatan ang Panginoong Hesus dahil sa biyaya na ito? Can we extend our thanksgiving and gratitude sa mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon? At naway patuloy tayong magtiwala sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na higit na makapangyarihan kaysa anumang pangalan dito sa lupa. Kaya mga kapatid, this is my encouragement to all of us. Katulad ng lumpo na pinagaling ni Pedro sa pangalan, sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus, I also believe that in the name of the Lord Jesus Christ, mapagtatagumpayan din natin ang sitwasyon natin ngayon. Gagawin lamang natin ay patuloy na manampalataya sa Kanya. Patuloy na magtiwala sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon sa John 16, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Sabi yan ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, babasahin ko, 16:33. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Jesus overcomes the world. Jesus did it. Ito yung totoong panalo na tayo, mga kapatid. Because Jesus is in us. Kaya, naway patuloy tayo na magtiwala at sumampalataya sa ating Panginoon. And let us claim His words that He will never leave us nor forsake us. Tayo po ay manalangin. O Diyos, dakila ka sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan na tulad ng lumpo ay mayroon din pag-asa ang kinakaharap namin ngayon, Panginoon. We always believe that
the situation we have right now. You want us to connect with you always, to give glory to you always, Panginoon. Turuan mo kaming manampalataya sa iyo palagi. Turuan mo kaming magpasalamat sa iyo palagi. Turuan mo kaming tawagin ka palagi, Panginoon. We can do nothing apart from you, Lord. Salamat sa kasagutan sa aming mga dalangin, Panginoon. And Lord, huwag mo nga hayaan bumalik sa iyo yung mga salita na hindi may serve ang purpose na ito. Binabalik namin sa inyo ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon.
Magandang umaga po sa uulitin sa ating lahat. Para po sa ating acknowledgement and announcement, pinapasalamatan po natin ang lahat ng naging bahagi sa panambahan na ito. Sa ating music director, si Brother Robert Angelo Ragodon, maraming salamat. Sa buong praise and worship team, sa nag-song lead, sa ating instrumentalist, maraming salamat sa inyong lahat. At sa lahat ng nananalangin sa amin, dito sa church, maraming salamat din sa inyo at sa ministry ng simbahan, maraming salamat din. Sa Sumilang family, sa Sumilang Water Station, maraming salamat sa patuloy na pagsusupply ng tubig. At sa lahat ng nagbibigay ng kanilang tithes and offering, maraming salamat. Gagamitin po yan sa ating operational expenses sa ministry ng church. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay ninyo. And para po sa mga nagdiriwang ng birthday, happy birthday po sa inyong lahat. At sa mga nagdiriwang ng anniversary, happy anniversary po sa inyong lahat. And patuloy lang po natin na ipanalangin ang bawat isa. And para din po sa ating announcement, please let us pray kung ano talagang magiging desisyon sa quarantine natin. Hindi pa talaga natin alam. As of this time, we will do online worship na lang po. And please follow our page sa GMA Christian Alliance Church sa Facebook and as well as sa YouTube channel natin, GMA Christian Alliance Church din po. So, patuloy lang po natin na ipanalangin ang bawat isa. If you have personal message nyo lang po ako sa Facebook account ko, sa Mark Prince Buhay Martiala. And for your personal prayer concern, rest assured that we will pray for it. And rest assured din po that we are praying for all of you po. And para po sa mga nais pong magbigay ng tithes and offering nila, bukas po palagi ang ating simbahan. And for accepting your tithes and offering, gagamitin natin sa ating operational expenses. May ano din po yan, may signature din po yan bago natin dalhin sa treasurer natin. So, patuloy lang po tayo na mag-ingat. Please stay safe and please continually pray to the Lord. Patuloy tayong magtiwala, malalagpasan din natin ito mga kapatid. Patuloy lang tayong manampalataya sa Panginoong Hesus natin. At alam ko na hindi niya tayo pababayaan ni tatalikuran. Yun lamang po para sa ating acknowledgement and announcement. Maraming salamat po muli. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat.